Daang-daang biyahero ang stranded sa Banggi, Ilocos Norte. At yan ay matapos mawasak ang isang tulay dahil sa pananalasa ng Bagyong Dindo. Ang mga inilikas naman sa pagbaha sa bayan ng Bacara, nakauwi na mula sa Ilocos Norte. Nakatutok si Jam Sisante. Jam? Yes, Mike, liban sa pag-ambon-ambon ngayong gabi, maaliwalas naman ang panahon dito sa Ilocos Norte buong araw. Pero merong iniwang pinsala ang Bagyong Dindo sa ilang infrastruktura na siya namang nagpahirap sa maraming biyahero. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng Bacara, Ilocos Norte matapos umapaw ang ilog sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Dindo kagabi. Ang tulay na nagkokonekta sa dalawang barangay, bumigay. Kaya ang rescue team, sinuong ang baha at inilikas ang mahigit 20 residente. Pinagsuot ng life jacket ang mga bata saka inisakay sa rescue boat. Agad namang bumalik sa normal ngayong araw ang level ng tubig sa ilog. Kaya balik na sa kanilang mga bahay ang mga residente. Nagbakit tamad, mamta kwa. Permi napalalo ti kwa ti dalag mi ti permi nga dati karkaran namin dito yan. Karkaran namin nun. Kasi tatan na bagamot na ti baraw nga katuntala dati yung tore lalagal bati. Daan-daang biyahero naman ang stranded sa bayan ng Banggi, Ilocos Norte mula pa kahapon. Winasa kasi na rumaragas ang ilog ang tulay na ito na nagsisilbing daanan ng mga sasakyan. Ito sana ang alternatibong daan habang hindi pa nagagawa ang bagong tulay na magkokonekta sa National Highway mula Ilocos papuntang bayan ng Pagudpud at Cagayan Province. Ang pamilyang ito, papauwi raw sana ng Cagayan mula Bataan pero stranded mula pa noong Miyerkules ng gabi. Wala nung kagabi, hindi pa kami kumain hanggang ngayon. Pati na tinapay lang kami. Wala naman nagtitinda dito. Mahirap talaga. Sa loob pa ng sasakyan natulog na. Oo, sa loob ng sasakyan kami natulog. Ayon sa provincial government, matagal na raw nilang hinihiling sa DPWH na gumawa ng mas matibay na alternate route dahil apektado raw ng bagyo ang kanilang turismo. 6 weeks na namin inirereklamo to dahil pa lamang sa turismo at dahil sa trade. Pero ngayon nga, nagkabagyo, talagang nagkaloko-loko. Ang bakasyonistang ito mula sa Pagudpud, naunsyami ang pagbisita sa ilang tourist sites sa Ilocos dahil stranded din. Dapat pupunta kami ng windmill ngayon. Ngayon, waiting kami ngayon para makatawid. Tutuloy kami ng windmill kasi galing nga kami ng mga OFW kami, galing kami ng Dubai. So, bakasyon. Habang hindi pa natatapos ang paggawa sa tulay, dito muna dumadaan ang mga taong walang sasakyan. Pero ang malalaking sasakyan, naipon na sa daan. Mike, sa ngayon ginagawa pa rin yung alternate route. Sinigurado naman ng DPWH na hindi sila nagpapabaya at ginagawa raw nila lahat ng kanila makakaya para mabilis na maayos itong tulay. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante. Samantala mga kapuso, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. nakalabas na ng ating teritoryo Philippine Area of Responsibility kaninang umaga ang Bagyong Dindo. Pero papalapit naman ngayon ng isang low pressure area o namumong sama ng panahon at posibleng iyan ay maging bagyo. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist dito sa GMA. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Mike, base nga dito sa latest satellite animation mula sa Weather Central, ay kitang-kita natin itong unti-unting paglayo ng Bagyong Dindo dito sa PAR. At kung hindi magbabago ang direksyon nito ay tutumbukin talaga nito itong southern China. Pero matapos humagupit ang Bagyong Dindo dito sa northern Luzon, posible namang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa linggo ng gabi o kaya ay sa Lunes ng umaga ang isang panibagong low pressure area. Huli itong namataan ng Pag-asa mahigit 1,700 kilometro dito sa eastern section ng Mindanao. Mahigit 700 kilometro pa ang tatahakin nito bago pumasok sa PAR. Dahil mabagal ang kilos nito ay nag-iipon pa ito ng lakas habang nasa karagatan, kaya nagbabadya itong maging isang ganap na bagyo. At kung sakasakali, ito ay papangalan ng Bagyong Enteng. Pero dahil sa malakas na hanging habagat dyan sa Central at Southern Luzon, kasama na ang Western Visayas, asahan natin na magiging maulang bukas sa ilang lugar sa Luzon at Visayas, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi. Katulad ng nakikita natin dito sa Metro Manila ay may posibilidad ng pagulan, pero dyan sa Mindanao ay meron lamang isolated showers and thunderstorms.
Diyan po sa Dagupan, Baguio hanggang Tagaytay, patuloy ang mga pagulan. Pero diyan sa Legazpi o sa Bicol Region, meron lamang mga pag-ulan o yung isolated showers and thunderstorms. At dito po sa Puerto Princesa at Lawag, sanhi pa rin ang epekto ng hanging habagat. Maulan pa rin ang inaasahan ng pagulan. Pero sa Visayas ay meron lamang pong pulupulong dagliang pagulan at pagkulog, pagkidlat. Mike, bukas inaasahan nating magiging maulan din dito sa Metro Manila. Kaya po doon sa mga may lakad, magdala po tayo ng payong bilang paghahanda. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Mang Tani. Gumanda na ang panahon sa Cagayan matapos hagupitin ang bagyong Dindo sa bayan ng Santa Ana. Nakapaglayag na nga ang mga mangingisda at tuloy na daw yung naudlot na piyesta. Nakatutok si Jamie Santos. Pinaramdam ng bagyong Dindo sa mga residente ng Santa Ana, Cagayan ang lakas na hanging dala nito. Sinalubong din kami ng malakas na ulan. Halos mag-zero visibility ang kalsada. Hindi man tumama sa mainland ng Cagayan ng bagyong Dindo, naglandfall ito sa Calayan Islands na sako pa rin ng probinsya. Kanina maaliwalas na ang panahon, kalmado na rin ang karagatan. Bago magbukang liwayway, nakapaglayag na ang mga mangingisda. Para makahanap buhay naman kami, biruin mo na yung mga, pagka hindi po kami makapagpalaw, ito naman hanap buhay namin, paano yung mga anak namin, yung mga mag-aaral. Baka sakaling makapalaot dahil makahagilap pambili ng bigas bukas. Natutuwa ang mga residente rito na hindi na naminsala pa ang bagyong Dindo. Ang barangay Kasambalangan nga na pinagpaliban ng selebrasyon ng kanilang pista, itinuloy na ngayon. Kasi kahapon, na-focus sa GMA, dito ang daan ng bagyo. At saka kahapon, masama yung panahon, umuulan ng malakas. Baha nga kaya na postpone. Sinalubong nila ang magandang panahon ng parada. Maging ang kanilang mga bangka pinalamutian. Sa pangingisda raw kasi sila nabubuhay. Laking pasasalamat nila sa kanilang patron na dininig daw ang kanilang panalangin na wag na manalasa ang bagyong Dindo rito. Dami nating nanalangin, binigyan tayo ng magandang panahon. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Konting ulan lang. Naku, baha na agad sa isang paaralan sa Valenzuela. At dahil hindi agad bumababa ang tubig doon, hindi mapakinabangan ng ilang silid-aralan. Kaya ang pag-aaral at mismong kaligtasan ng mga mag-aaral, apektado. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa bidyong ipinadala ni Yus Cooper Camilio Babatla, makikitang tumutulay sa pinagdugtong-dugtong ng mga upuan ng mga batang estudyante at kanilang mga magulang. Bukod sa hirap ng pagtulay na madalas ay ikinadidisgrasya din ng mga bata, sanhi rin umano ng pagkakasakit ng mga estudyante ang madalas sa pagbaha roon. Dahil sa kahit kaunting ulan lang ay binabaha, hindi na mapakinabangan ng ilang classroom. Binalikan namin ang eskwelahan pero kahit hindi maulan, baha pa rin sa compound. Hindi lang ulan ang nagpapabaha sa eskwelahan kundi pati ang tubig na galing sa drainage na umaapaw kapag high tide. Kaya tumatagal ang paghupa ng baha lalo't mas mataas ang kalye kumpara sa mismong eskwelahan. Ang mga kwarto sa first floor ng main building inabandona na kaya nilagyan ng pansamantalang tulay na gawa sa bato at tabla. May klase ang kinder sa second floor ngayon. Pero kalahati lang daw sa mga estudyante ang pumasok. Di ba sa may baba, bahang baha? Paano ka pumapunta dito? Hinahatid po ako ni mama ko. Paano yun? Binubuhat ka? Pag talagang malakas na po, talagang babalik na lang sila sa bahay. So hindi napapasok? Opo, gano'n na lang po na yan. Paano yan tag-ulan ngayon? Baka mas marami yung hindi papasok. Ganito po, maraming absent. 10 classroom ang inabandona na dahil sa baha. Ang playground di rin mapakinabangan. Pati ang stage at covered court na ginawang tambakan ng upuan at iba pang gamit. Tuwing tag-ulan, peligroso para sa mga estudyante na maglibot-libot dito sa skwelang ito dahil nga nasa second floor ako, medyo dito safe pa. Ang problema pagbababa na dahil itong daraanan kong hagdan, bale sa ilalim nito ay baha. Yung tubig nito, hindi naman ganun kalalim. Ang problema, yung pag nahulog yung bata, pwede silang makainom.
So pagkapapasok sila rito, isa-isa sila, nakapila, no? O dandan. Nakapila sila na aakyat sa taas. At kailangan, ayon sa mga guru rito, kailangan may nagbabantay din sa kanila na pag umaakyat na yung mga estudyante. Dahil nga napakadelikado. Bali ito room ito, bali 3 rooms yan na abandoned na ngayon. Dahil kahit hindi umuulan, baha pa rin tong lugar eh. Nagtitiis lang muna kami, pero meron pong ano yan, na ginagawa ng aming city government na talagang paggagandahin ng eskwelahan namin. Ginagawa na ng paraan ng lokal na pamahalaan ang problema. Patuloy ang pagtatambak para maipantay ang compound sa kalye. Kung makita niyo po, mahaba na po yung natambakan at medyo clear na yung site. Kaya nga lang po, medyo mahirap maghanap ng panambak para mapuli accomplish namin dahil nag-uulan. Medyo madulas po sa quarry at saka medyo maputik po yung pinukuya. Pag natapos ang pagtatambak, aayusin din ang drainage at magtatayo ng karagdagang gusali. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, mas tumutugon na raw po ngayon si Dolphy kapag kinakausap siya ng kanyang pamilya. At sa isang linggo, ito po, posible na raw na ilabas ng intensive care unit ang hari ng comedy. Mula sa Makati Medical Center, Nakatuto Crime, si Cara David. Cara. Yes, Mike, sumailalim sa dialysis kanina ang comedy king na si Dolphy. Kumpara raw sa mga nagdaang araw, ngayon daw talaga maganda ang lagay ng comedy king. In fact, sabi ng mga doktor, kung magtutuloy-tuloy raw ang magandang kalagayan ni Dolphy, ay posibleng by Monday or Tuesday ay tanggalin na ito sa ICU at ilipat na sa isang regular room. All our prayers have been answered. So my dad is really doing well. All his vitals are improving by the day. Ito ang bungad ni Eric Quezon sa amin matapos niyang ibalita na bumubuti na ang lagay ng ama niyang si Dolphy. Tinitingnan daw ng mga doktor ang dugo nito over the weekend and hopefully by Monday or Tuesday nga, posibleng ilipat na si Dolphy sa isang regular room. 2 araw na raw na hindi sumasailalim sa blood transfusion ng kanyang ama dahil hindi tumigil na ang bleeding ni Dolphy. Nasa 20% ng kidneys ni Dolphy ang gumagana na ngayon at lahat ng organs nito, intestine at stomach, are all functioning well. Pero ang mas ikinatutuwa ng pamilya Quezon, nakakausap na raw nila si Dolphy at ngumingiti na raw ito, minsan pa nga raw nakukuha pa nitong makipagbiruan sa kanila. He's very lucid. Dad, nakikita mo ba ako? Of course, hindi pa namin siya nadidinig, but he mouths. Nagsasalita siya ng minamouth niya yung mga sinasabi niya. Si Jaja, sabi niya, love you, kiss. Yung daddy ko talagang umuso siya, gumano. Tapos nag-kiss sila. Kanina pala dumila. Dumila siya, parang naglolokohan sila ng gano'n. That's his expression niya, parang belad, parang gano'n. Bagamat nagre-respond si Dolphy sa pakikipag-usap sa pamilya, hindi pa nakakapagsalita ang comedy king sa ngayon. Si Dolphy kasi ay humihinga pa ngayon sa pamamagitan ng isang tubo na inilagay sa kanyang leeg. Hirap kasing huminga sa ilong ang comedy king kaya nagsagawa ng tracheostomy para nga siya makahinga. At dahil dito, hindi siya makapagsalita. Tracheostomy also it helped a lot kasi kumbaga ito nakakahinga na siya ng mas maluwag. Although, yun na nga, ang downside is dito siya humihinga through the neck. So, I think it's going to be permanent. Pero Mike, sabi naman ng mga doktor, may mga procedures naman daw na pwedeng isagawa in the future para tulungan si Dolphy na makapagsalitang muli. Sa ngayon, ang mas mahalaga raw para sa pamilya Quezon ay ang malamang gumaganda na ang lagay ni Dolphy at lumalapit na ang araw na makakauwi na rin ito sa kanyang tahanan. Nagpapasalamat ang buong pamilya Quezon sa mga nagdasal para kay Dolphy. Ani Eric, ang paggaling ng kanyang ama ay maituturing nilang himala ng pananampalataya. Mike. Maraming salamat, Cara David.